Sa mundong ito, walang lugar ang pagsuko. Kaya kung mahal mo, dapat handa kang harapin ang mga pagsubok na darating sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa ngayon, gusto kong nakikitang nakangiti lang palagi si Isagani. Sapat na yun para sa akin. Katulad ng sa nakalipas, na lagi lang siyang masaya. Kaya eto, matapos kaming magyakapan sa kama sa silid ko. Kahit ayaw pa akong bitiwan ni Isagani, kailangan ko na talaga munang magluto. Ay nako. Nung una, nag-iinarte, tapos ngayon, ayaw nang bumitaw. Pero mas okay na yung ganito kaysa nung unang nagkita kami. Nakakatakot talaga siya. Kaya habang nagluluto ako, eto siya. Nakaupo sa may kusina at pinapanood pa ako. Tapos, nakangiti yan na laging tinatawag ang pangalan ko. Tapos kapag nagtanong ako kung bakit, ay nako. Ngingiti lang tapos hindi sasagot. Hoy, Damian. Bakit, Isagani? Kanina ka pa tawag ng tawag. May kailangan ka ba? Wala naman. Pero, sarapan mo yan ha. Kahit di mo sabihin, gagawin ko, Isagani. Tapos eto, lumapit ako sa kanya. Bala kong halikan sa noo si Isagani, kaya lang, nung gagawin ko na, hinila niya ang ulo ko. Tapos, sa labi ako napahalik. Grabe. Nanlalaban na si Isagani. Nagulat ako dun ha. Oh, bakit Damian? Gusto mo nun, di ba? Oo. Pero, di ko lang inasahan na gano'n ang gagawin mo. Tapusin mo na Damian ang pagluluto mo. Gutom na ako eh. Opo, mahal kong Isagani. Tatapusin ko na. Huwag kang mainip dyan. Alo? Uy, Isagani. Bakit nandito ka? Napalingon kami bigla ni Isagani kung saan nanggaling ang boses. At aba, si Roberto. Dito sa bahay. Anong ginagawa mo dito, Roberto? Kuya Isagani, napadaan lang ako. Mahalay ko ba na andito ka? Teka lang, Roberto. Tanghali pa lang ah. Bakit umuwi ka na? Tumakas ka ba sa klase mo? Oo, Kuya Isagani, tumakas ako. Nakakainip eh. Tsaka huwag ka nang magalit, Kuya. Minsan lang naman. Tsaka Kuya, parang masayang masaya ka ngayon ah. Roberto, susumbong talaga kita kay nanay. Subukan mo, Kuya. Baka isumbong din kita na lagi kayo naghahalikan ni Kuya Damian. Nakita ko yun. Kaya huwag kang tatanggi. Uy, tama na yan. Roberto, gutom ka na ba? Opo, Kuya Damian. Sobrang gutom na talaga ako.
Tsaka, Kuya Damian, akin na lang yung mga libro sa bahay. Agad kong naalala yung mga libro na nakakadena. Tapos ito, napatingin ako kay Isagani na nakatingin lang din sa akin. Hindi ko tuloy alam ang sasabihin ko. Pero bahala na. Roberto, hindi sa akin yun. Kay Kuya Isagani mo yun. Sa kanya ka na magtanong. Kaya eto, magtatanong na sana si Roberto kay Kuya Isagani niya. Kaya lang, ipinakita na kaagad ni Isagani ang kanyang kamao. Ibig sabihin, ayaw ni Isagani. Ay nako, nakakatuwa magkapatid na to. Pero naisip ko din, bakit ayaw ni Isagani? Hindi ko na nga muna isipin yun. Kaya eto, kakain na kami. Nagluto ako ng karne ng baboy na may sabaw na maasim. Kasi naman malamig ang panahon. At ayan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Bagay na bagay yung mainit na sabaw sa nilalamig naming katawan. O siya, kain na din kayo. At nang matapos makakain, aba, napakasipag ni Roberto. Siya na daw maglilinis sa kusina. Kaya naman ito, diretso na kami ni Isagani sa kwarto ko. Nahiga muna ako saglit, samantalang si Isagani nakatanaw sa bintana at tila ba may malalim na iniisip. Kaya naman, nilapitan ko siya. Isagani, okay ka lang ba? Oo naman, Damian. Okay lang ako. Mukha ba ako may problema? Mukha kasing malalim ang iniisip mo, Isagani. Damian, alam mo kasi, naalala ko lang ng nakaraan. Sobrang saya ko talaga nung nakilala kita. At kahit nalungkot ako nung iniwan mo ako, mas masaya naman ako kasi sa pagbabalik mo, hindi mo ako nakalimutan. Isagani, pwede ko ba namang makalimutan ng taong nilalaman ng puso ko na kahit alam kong marami ang pwedeng humusga sa nararamdaman ko, pipiliin ko pa rin ng magbibigay ngiti at kulay sa mundo ko. Kagaya ng isang bahagari. Dahil ikaw, ang kayamanan ko, Isagani. At eto na nga, ang di ko inaasahan. Si Isagani kasi, hinalikan na naman ako sa labi. Wala na ako nagawa, kundi ang manlaban. At kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, nag-iinit na naman ang aming katawan. Sa ligayang di ko kayang bitiwan. Mula sa bintana, napalipat kami sa kama. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Basta masaya lang. Kaya lang, naiisip ko yung kapatid ni Isagani. Baka biglang pumasok sa kwarto ko. Isagani. Teka lang. Bakit, Damian? Ayaw mo ba? Isagani, gusto ko kaya lang. Si Roberto. O nga pala, si Roberto. May sako ka ba, Damian? Bakit Isagani?
anong gagawin mo sa sako? Ilalagay ko muna si Roberto sa sako para walang abala. Natawa na lang talaga ako. Tapos ito, di talaga natigil sa Isagani. Kaya napalaban na lang ako. Parang tila ba, nadala na ako ng agos sa mundong ang hirap takasan. At lalong parang nakarating ako sa langit nang may gawin si Isagani. Kinain niya ang bunga ng talong sa magubat na hardin ko. At ayun, wala na akong pakialam sa paligid ko kasi parang sinapian na lang talaga ako ng kung ano. Pagkatapos ko maglinis sa kusina, eto, pupuntahan ko na sila Kuya Isagani at Kuya Damian. Kaya lang, pagdating ko sa nakasaradong pintuan sa silid ni Kuya Damian, nakarinig ako ng mga kakaibang ingay. Tapos, may nagsasalita ng ganito. Ang sarap. Kumakain ba ulit sila? Teka, sisilipin ko nga muna kung anong kinakain. Kung masarap, ihingi ako. Kung hindi naman, uuwi na lang ako. Saglit. Sisilipin ko muna bago ako pumasok.